Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nilinaw ng Department of Health o DOH na walang banta ang African Swine Fever o ASF sa kalusugan ng tao. Kasunod ito ng utos ng Quezon City Government na pansamantalang pagpapasara sa 14 na lechon shop sa La Loma, Quezon City noong nakaraang linggo matapos magpositibo sa ASF ang ilang mga binebentang baboy. Paalala ng DOH, hindi nakukuha ng tao ang ASF at ligtas pa rin kumain ng karning baboy basta tiyakin na naluto ito ng maigi. Samantala, nagsagawa na ng disinfection sa mga apektadong lugar sa La Loma at patuloy pa rin ang pagbabantay upang mapigilan ang pagkalat ng ASF sa mga baboy sa mga tindahan at babuyan. Muli namang nagpaalala ang LTFRB sa mga tsuper at operator na hindi nagbibigay ng 20% discount sa mga estudyante tuwing holiday o weekend. Tunghayan ng ulat. Nagbabala sila ang Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II para sa mga Public Utility Vehicle o PUV drivers at operators na tumatangging magbigay ng diskwento sa mga estudyante tuwing holidays o weekends. Aniya, obligadong ipatupad ang 20% student discount sa kahit na anong araw ng taon may pasok man o wala ang mga mag-aaral. May kaakibat aniya na parusa ang sinumang hindi susunod sa batas. Sa ilalim kasi ng Republic Act 11314 o an act institutionalizing the grant of student fair discount privileges on public transportation, nakasaad sa Section 4 nito na ang fair discount ay dapat ipatupad sa buong period na enrolled ang estudyante weekend man o holiday. Nakapaloob din sa batas ang mga kaakibat na parusa. Para sa mga driver, ang pinakamabigat na parusa ay 3 buwang suspensyon ng driver's license at 1,000 pisong multa sa bawat paglabag. Habang sa mga operator naman, maaari silang mapatawan ng hanggang 15,000 pisong multa at pagbawi ng kanilang Certificate of Public Convenience o prangkisa. Ang paalalang ito ni Mendoza ay kasunod ng mga reklamo na may mga PUV na tumatanggi sa diskwento tuwing long weekend at mga araw na walang pasok. Batay na rin ang paalala sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kapakanan ng mga estudyante. Kaugnay nito ay hinikayat ng LTFRB ang mga estudyante na magsumite ng reklamo laban sa mga lumalabag na PUV sa pamamagitan ng kanilang hotline na nakatala sa inyong screen o sa kanilang mga opisyal na social media accounts. Binigyang diin din ni Mendoza na applicable din sa fair discount ang mga senior citizen at persons with disabilities. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ipinag-utos ng Department of Transportation o DOTR sa pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na mas paigtingin pa ang safety protocol nito matapos magkaroon ng technical glitch ang isang tren nitong Martes. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, dapat tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at sundin ang safety standard maging ang best practices sa mga rail lines gaya ng ginagawa sa Japan. Dapat din umano na mag-deploy ng train marshals, Philippine Coast Guard personnel at security teams na aalalay sa mga mananakay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DENR nagpaalalang iwasan ang paglalagay ng Christmas lights sa mga puno. DOH nilinaw na walang banta ang ASF sa kalusugan ng tao. Ex-Speaker Romualdez posibleng makasuhan ayon sa Ombudsman. Mga sasakyan ng Diskaya, tuluyang naibenta ng POC, pondo, diretso sa kaban ng bayan. El Cruyulo, lalahok sa 4 na kategorya sa Junior Worlds. At PNP, nasabat ang mahigit 133 million pesos na cocaine sa Palawan.
patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito